Naudlo tayong isang promotion ng isang general nang dahil sa mga ibinulgar ng kanyang misis. Ang sundalo may ibang babae raw, nananakit pa at kulang pa umano ang sustentong ibinibigay nito sa kanyang mga anak. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ito ang araw na pinakahihintay ni Ranulfo Sevilla ng Philippine Army. Ang araw para kumpirmahin ang kanyang pagiging Brigadier General. Pero bago pa man siya sumalang sa pagdinig ng commission appointments, voluntaryong humarap at nagsumbong sa Senate reporters ang kanyang misis na si Teza Luz Reyes Sevilla para harangin ang promotion ng asawa. Napaiyak pa si Teza habang ikinuwento sa media ang pambababae at pananakit umano ni Brigadier General Sevilla. Maliban dito, kulang din daw ang sustento nito sa kanyang mga anak at hindi pa umano regular na nagbibigay. 4 ang anak ni Ranulfo, isa sa dati niyang asawa, isa sa dati niyang kinakasama at 2 kay Teza. Lahat sila inaalagaan ni Teza. Ang masaklap, 2,000 piso lang daw kada buwan ang ibinibigay ng sundalong ama para sa 4 niyang anak. Ikinuwento pa ni Teza ang mismong pananakit umano sa kanya ng nasabing general. Nagtiis na po kami ng matagal. Ang masakit doon, nilulunok na nga namin yung walang sustento, kulang na sustento. Nakukuha pang mambabae. Ano nga yung sinabi ng kabit niya doon sa post nila? Kawawa ka naman, 2,000 abuloy. Ganun ba? Ganun ba? Ang isang kapitapitagang gentleman na nag-graduate sa isang prestigyosong academy, yan ba ang pinagmamalaki ng AFP? Na hinahayaan nila na nakatira ang kabit sa loob ng kapo, sa loob ng sarili naming bahay? Yan ba ang kapitapitagan na ipapakita niya na masaya at marangya ang buhay nila ng kabit niya habang kami ng mga anak ko halos manikluhod at makaawa para lang bigyan niya ng sustento? Buntis ako, tinulak po ako. Akala ko makukunan ako kaya nagpa-protection order ako. Bakit po, above the law po ba ang AFP? Kahit may court order, hindi pwedeng ipatupad dahil sa loob yun ng kampo? Ganun po ba ang sistema? Hindi ko po maintindihan. Ilang beses na raw nagsumbong si Teza sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Army, pero binabaliwala raw siya at sinasabing sa iba na lang raw magreklamo. Dagdag pa ni Teza, hinaharas umano siya ng mister kaya nagtatago sila sa ngayon. Dahil sa mga revelasyong niya ni Teza, pinaharap na rin siya sa pagdinig ng commission appointments. Sa huli, pinagpaliban ng komisyon ng promotion ni Brigadier General Sevilla. Hindi naman nagpaunlak ng panayam si Sevilla dahil may gag order daw na ilalabas ang korte para sa kanilang pagsasawalang bisa ng kanilang kasal. Ayon naman kay Senator President Mig Zubiri, kailangang magkaroon ng kasunduan na susustentuhan niya ang kanyang pamilya. Kailangan umano itong sundin ni Sevilla bago makapag-schedule ulit sa pagdinig ng kanyang promotion. Hustisya. Ito na po yung pagkakataon natin na lumabas at sabihin ng ating mga istorya. Huwag na po tayong tatahimik. Ilabas na po natin ang katotohanan. Sorry man lang po ba sa inyong asawa ninyo sa Rosas? Hindi man lang po siya nanghingi ng dispensa sa 7 taon na hindi siya nagbibigay na sapat na sustento para sa mga anak niya. Ano po bang mapapala ng 2,000? Gusto ko pong itanong yon sa mga gentlemen in the AFP. Ano po ba ang mapapala ng 2,000? Pero hindi po siya humingi ng dispensa. Hindi niya tinitingnan ng mga anak niya. Nandito po ang aking mga anak, kasama ko po sila. Hindi niya makuha tingnan ng mga anak ko dahil guilty siya. Guilty siya. Salamat. Po kami ng kapatid ko dati. Malapit na lang. I don't really want to remember any of it, but it's cool. It's no
Minsan lang or ilang beses na sinaktan ka na? Ilang beses na po. Paano? Hinahampas na po kami ng dito dati ng sinturon. Kasi lagi yung sinasabi, discipline, di ba? Sabi ko, wag mo i-military discipline mo. Tapos, pina-force feed niya po kami ng mga pagkain na ayaw namin. Tapos, pag di po namin ginawa yung gusto niya, paparusahan niya kami ng hampas. One time, na-witness ko rin po siya na sinasermanan niya yung kuya ko. Tapos, nakita kong sinasaktan niya. Natakot talaga ako. Nagtago na lang ako sa kwarto ng ate ko. So, yun, nandun yung takot mo sa daddy mo dahil doon sa mga nawit mo. Ay, pananakit. Then, before he left us, one day, I was sleeping, tapos nagising po ako. Paglabas ko ng room, nakita ko sinasaktan niya yung nanay ko. Nakita ko sinishake niya, sinisigawan niya. Nakita ko pa siyang sinampan niya. Tapos umalis na siya bigla. Sinabi ko sa kanya, tigilan niya yung pananakit sa nanay ko. Pero I know that wasn't the first time he has done that to my mother. Ilang beses niya nang sinaktan yung nanay ko. Not just physically, pero mentally rin. We will excuse the nine officers. Mr. Chair, Senator Antiveros. maybe give the 9 officers a round of applause. For their Yes, please. Thank you, ma'am. Pumipila sa Army, sa OS pa. Kahit po kayo asawa ng opisyal, pumipila po ako dun sa Office of the Ethical Standards and Public Accountability Office ng Philippine Army. Nakikipila po ako dyan para sa kaso ko. Napakarami pong kaso dyan. Pag tinitingnan ko po yung logbook, ang kasabay ko, hindi bababa sa 10 babae na umiiyak doon na kung pwede ba, bigyan naman sila ng anak niya. Tapos pagtatanong, ma'am, nakakuha po ba kayo? Ayaw eh. Anong sinabi sa'yo? Kaso na lang daw ako sa labas. Ma'am, paano po magkakaso sa labas? Kaya nga po pumunta dito para pumingi ng tulong. Ano pong pera yung pangkakaso niyo? Di po ba nakakalungkot yun? Siguro, sabihin na natin dahil macho ang culture ng AFP, hindi natin masisisi kasi syempre for the longest time,